Sa book of 2 Corinthians, chapter 5, verse 17, ang sabi ho ng banal na kasulatan ay ganito, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na ho kayong makaupo. Ngayong umagang ito, pag-usapan po natin ang paksa na pinamagatang The Evidence of Salvation. The Evidence of Salvation. Sa Tagalog, ang ebidensya ng kaligtasan. Ano bang kaligtasan ng ating pinag-uusapan? Yung kaligtasan ho na meron hong kinalaman sa ating kaluluwa o spiritual na kalagayan. Na kung saan binibigyan ng katiyakan na 100% na kapag ang tao namatay, ang kaluluwa niya ay didiretso sa langit. Kapiling ng banal na Diyos for all eternity. Kaya nga ako, nalaman natin noong mga nakaraang Sunday, yung tinatawag na biblical repentance. Sa subject na to, natutukan natin na bago maligtas o sumampalataya ang isang makasalanan, ay kailangan po muna niyang maunawaan na siya ay makasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Amen. Sa harapan ng Ama sa Langit. Bago siya tuluyang makatawid sa pangunawa ng pangangailangan ng isang personal na tagapagligtas. Inuulit ko po, personal na tagapagligtas ng kaluluwa. Tagapagligtas saan? Sa apoy ng pagdurusa. Nakukuha niyo ho? At doon po, sa dalawang inaral natin na yon na biblical repentance at saving faith, pag-usapan naman natin yung kasunod ng dalawang yon. Kasi pwede ka nga magsabi na kilala mo si Kristo eh. Pwede mo nga i-claim na Kristiyano din naman ako eh. Pwede sa religyong kinamulatan mo. Pero kung usapang banal na kasulatan, talaga bang Kristiyano ka? Nakukuha niyo ho? Kasi merong mga Kristiyano dahil sa birth certificate. Pero meron ding mga Kristiyano po na tinutukoy sa Biblia na hindi doon nakabase. Nakukuha niyo ho? Sila po yung mga nagrepent na sinner saved by grace. At yung mga yon ay hindi po basta deklarasyon, kundi makikita niyo po yung hard evidence o evidences sa kanilang buhay. Yung transformation na dulot ng pagsampalataya sa bugtong na anak. At dito sa ating talatang binasa, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito po ay nagbibigay ng tahasang patotoo na walang kahit sinong tao ang nakay Kristo o yung sumampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas ng kaluluwa ang mananatili sa dating buhay. Ang sabi diyan, He is a new creature. Bagong nilalang. Wala akong mananatili sa old things. Ibig sabihin yung buhay na wala pa kay Kristo. O bago pa siya sumampalataya kay Kristo. Okay? Ano sabi diyan? Behold, mas done. All things become new. Ako po, I believe na ang Bible, hindi lang po siya a Bible. Siya po ay the Holy Bible. Inspired Word of God. So pag sinabi niyang all things become new,
Pinanghahawakan ko po yun by faith, kasunod ng aking kaligtasan, na yun ay absolute truth. Amen. Hindi ng kung sinong persona, kundi ng banal na Diyos na gumabay sa mga taong ligtas para isulat ang bagay na to Amen. sa pamamagitan ng illumination ng banal na spirito. So, simulan ho natin. Ang sabi diyan, bagong nilalang. All things become new. So, isa-isahin natin yung mga ebidensya na magpapakita na guilty ka nga. Guilty na ano? Guilty ka sa pagiging ligtas. Amen. Amen. Talagang Kristiyano ka. Ayon sa lente ng Biblia. Ready na po ba kayo? Amen. Okay. Amen. Number 1, salvation is always accompanied by evidence. Salvation is always accompanied by evidence. Ang kaligtasan na sinampalatayanan natin at tinanggap natin sa bugtong na anak, ang Panginoong Yesus, bawat nagrepent na sinner, na nilapag yung faith para sa eternal security ng kaligtasan nila, laging meron niyang accompanied, merong kabuntot na ebidensya. Hindi lang yan basta sinabi sa bibig, ay, born again din ako eh. Ay, Christian din ako eh. Hindi po yan sa bibig. Lagi yang accompanied, always accompanied ng ano? Ng buhay na binago o transformed na life. Ang text natin na ginamit ay isa sa mga maraming talata sa New Testament na nagpapatunay at nagtuturo na ang kaligtasan ng isang believer kay Kristo, imposibleng walang bagong makikita sa taong yan. May pagbabago ho na dulot. Simulan natin sa bulag na sumampalataya kay Jesus Christ, na ma-encounter niya ang Panginoon at ilapag niya ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nanatiling bulag. Amen. Nakakita siya. Ganon din yung pilay Amen. na inilusot pa sa bubungan ng isang bahay. Hindi siya nanatiling pilay. Ganon din yung 10 ketungin. Bagamat isa lang ang bumalik doon para magpasalamat, pero lakat sila na 10. Hindi na natiling ketungin. Pati ho yung nawawala sa sarili na sinaniban ng legion. Hindi siya nanatiling may sanib. Lakat sila po nagkaroon ng pagbabago. Yung dating bulag, nagkaroon ng pagbabago, nakakita. Yung pilay, nagkaroon ng pagbabago, nakalakad. Yung ketungin, nagkaroon ng pagbabago, gumaling. Yung sinaniban, nagkaroon ng pagbabago. Hindi na siya sinasaniban. Amen. Nakuha nyo ho? So, lahat ng example na yon sa Biblia ay sumasalamin sa isang makasalanan. Bulag sa kasalanan, hindi makaalis sa kasalanan, marumi sa kasalanan, kinokontrol ng kasalanan. Amen. Ang buhay ay umiikot sa power ng kasalanan. Kaya makikita ho natin ang mga totoong ligtas, talaga, hindi naman ho natin sinasabing sinless perfection. Pero makikita natin, may pagbabago. Amen. Nakukuha niyo ko? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Having this seal, the Lord knoweth them that are his. And let everyone that nameth the name of Christ depart from evil. So dito ho, makikita natin yung mga nagsasabi daw
naligtas na sila. Let everyone that nameth the name of Christ. Yung sinasabi nila, sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa dugo niya kami naligtas. Dahil doon sa kanyang sakripisyo sa krus, nininame mo yung pangalan ng tagapagligtas o si Jesus na Christ. Dapat daw ang buhay niyan nakadepart na saan? Iniquity. Yung dating in love at enjoying sa kasalanan, dahil na kay Kristo na siya, nasa kanya na yung having this seal. Sino yung seal o yung selyo ng mga ligtas? Yung banal na spirito nakatira na sa kanya. Hindi na po siya nagagalak sa pamumuhay sa kasalanan. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin yung ganito bakla ako, pero at the same time, Kristiyano ako. Walang ganon sa Biblia. Right. Wala pa po ako nabasa sa Bible na bulag at the same time nakakakita. Walang ganon. Right. Amen. Pilay na at the same time nakakalakad. Ketungin, pero magaling. Sinasaniba na hindi. Di ba ang labo? Ang nakikita natin, alin lang sa dalawa. Kung bulag ka, mananatili kang bulag. Tama. Kung nakakita ka dahil kay Kristo, mananatili ka nakakita kay Kristo. Ngayon kasi, may mga nagkiklaim na merong Christian gay. Wala kong ganon. Tama. Right. Amen. Hindi to pagiging homophobic This is telling the Bible truth. Amen. Right. Amen. Ngayon, kung kayo po maka-LGBT kayo, it's none of my business. But sa God's business, sasabihin ko po sa inyo ng diretsahan, kung medyo ang landing man po sa inyo, homophobic ako, wala ho ako magagawa dyan. Pero sa Bible, ang LGBTQ o sa Old Testament na term, sodomy, ay kasalanan. Right. Right. Amen. 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 Kaya nga galit na galit sila dyan Kasi ang sabi ho, mga minamahal, sa Bible, yung binagsakan sila ng apoy, binura sila sa mapa ng mundo. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ito ay example sa mga mamumuhay ng ganon. Ibig sabihin na ang dulo nyo talaga itatapon sa impyerno. Kaya galit na galit sila dun Pero di ba ang Diyos ay loving God? Oo, ang Diyos ay loving God. Pero hindi porkit mahal niya tayo, kukonsintihin niya tayo sa kasalanan. Ang Diyos ay perpekto. Kung perpekto siya, hindi siya nangungonsinti ng kasalanan. Amen. Huwag natin kalimutan na hindi lang God is love. God is also just, righteous, holy. Amen. Papanagutin niya po ang may sala. For example, tayong mga tao, sabihin natin, ang Diyos nga nagpapatawad sige, papatawad. Kung merong ginahasang babae na binagsakan ng bato sa mukha pa ulit-ulit, tapos ka mag-anak mo yon, anong una mong isisigaw? God is love? Isisigaw mo, hustisya. And God is just. Yung word na justice galing sa pagiging just. Hindi porkit mahal ka ng Diyos, magbubulag-bulagan siya sa kasalanan. Right. Yun nga ang same na dahilan. Dahil siya ay just, patas siya, matuwid siya. At hindi siya papayag na merong kasalanang iira, lalo na sa langit. Kaya nga ako nakalagay sa Bible, yung mga effeminate, malambot, hindi sila papasok sa langit. Hindi dahil hinahatulan ko sila, tinatarget ko sila, o ng kahit sinong Kristiyano, pero yun ang nasa Bible. Ito kasi problema natin Ang daming Christian sa birth certificate, pero hindi nagbabasa ng Bible. Kaya pag narinig nila yung Bible, offensive sa kanila. Ang tingin sa mga nagbabasa ng Bible, may sira ang ulo. Nakukuha nyo ho? Okay? So, dito sabi dito, for example, doon sa pinag-uusapan natin, kaya walang yung mga taga-LGBT na tomboy o bakla na magkiklaim na Christian gay, Christian lesbian, wala ganon. Kaya nga makakarinig kayo ng mga patotoo Ako dating bakla, ako dating tomboy. Binago ako ni Kristo. So meaning, ano yon? Kapag hindi siya umaalis dun sa dati niyang buhay, sa lang ibig sabihin nun, ang Christianity niya
Gawa-gawa niya lang sa isip niya. Tama. Kasi ang Diyos never kukonsintihin ang kasalanan. Si Jesus Christ nga, yung mga na-encounter niya, di ba? Sin no more. Amen. Yun ang sabi niya. Hindi niya sinabing, ngayon nagkakilala tayo, sin pa more. Nakukuha niyo? So, klaro ho sa talatang ito, kung Kristiyano ka, yung totoong ligtas ka, kailangan, pag binabanggit mo yung pangalan ni Kristo na sinasabi mo, si Kristo ang tagapagligtas ko, you depart from iniquity. Amen. Sinful living. Kaya nga ho ako, nag-iingat na ako ngayon eh. Sa mga pinapanood ko, sa mga pinapakinggan ko, lalo ngayong pastor na ako, may effect siya eh. Right. Kahit sinadya mo pakinggan o nadaanan lang sa reels, may effect siya sa utak. Tama. Meron ho. So, klaro ho sa talatang ito, una, alam ng banal na Diyos yung mga totoong sa Kanya. Sabi niya, the Lord knoweth them that are His. So, merong mga magsasabi sa lupa dito na anak sila ng Diyos. Pero sinasabi ng talata na to, kahit lahat pa ng tao sa lupang ito mag-claim na anak sila ng Diyos, alam niya lang kung sino yung papasok sa langit. Tama. Amen. At walang iba kundi yung mga kinilala yung sarili nila na makasalanan sila sa harapan ng Diyos at inilapag yung faith nila sa Lord Jesus Christ Amen. Amen. na Savior ng kanilang kaluluwa. Okay? So sila yung mayroong tinatawag na having a seal. Sino yon? Yung seal ng salvation. Sino yon? Ang banal na spirito. Pangalawa, yung true believer naman will demonstrate his or her salvation by departing from evil. For example, sa aking buhay po, dati ako ay umiinom ng alak, tumatambay, hanggang 10 oras ng gabi. Noong nakilala ko ang Panginoong Yesus, noong November 21, 2004, huminto po yung aking pag-inom kasama ng mga barkada kong tumatambay ng 10 oras ng gabi. May preacher bang nagsabi sa akin noon? Wala. Yun po ang epekto ng Panginoong Yesus sa aking buhay. Yung hikaw ko sa magkabilang tenga, tinanggal ko. Yung mga pormahan, damitan na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon yung statement, inalis ko. Walang pastor na nag-push sa akin, kundi yun ay kapangyarihan ng banal na spirito Amen. na pinagtitibay niya sa preaching ng kanyang salita. Doon po lumakas yung aking desire na sundin ng Panginoon. Nagtampo nga sa akin yung mga kaibigan ko eh. Pero alam mo, kahit magtampo sila, hindi ko na yun na nararamdaman yung tampo nila eh. Kasi ang kinakatampo lang naman nila, yung hindi na ako umiinom ng alak, hindi na ako tumatambay. Alam mo kung totoong kaibigan sila, natutuwa sila. Right. Kasi nagkakadireksyon na yung tropa nila. Tama. Nung niyayaya ko sila sa Panginoon, ayaw nila. Nakukuha nyo, kaya magandang sumampalataya kay Kristo eh. Hindi lang naliligtas yung kaluluwa, pati kidneys eh. Right. Pati baga. Right. Nakukuha nyo ho? Kasi umiiwas ka sa mga maling bagay at maling habits. Tama. Nakukuha nyo ho? So yung depart from iniquity po dyan, ay hindi po yan way ng salvation ha. Mamaya may mali ang interpretasyon o pagkakaunawa sa sinasabi ko na para mapunta sa langit, kailangan mag-depart from iniquity o lumayo sa kahit anumang uri ng kasamaan. Hindi po, kundi yung depart from iniquity dyan, hindi po yan paraan ng pagpasok sa langit o ticket o identification para papasukin sa langit. Yan po ay ebidensya na tagalangit ka na. Right. Kaya nga sabi doon sa ibabaw, may selyo, alam ng Diyos ang kanya, at dahil dyan, yung mga nagne-name o binabanggit yung pangalan ni Jesus Christ, dahil sumampalataya na sa gospel, ito ang gawain nila bilang mga ligtas na o may tagapagligtas na. Amen. Hindi na sila namumuhay sa kasalanan. Amen? Kasi kung yan po ay works, napakalayo po niya sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Anong sabi doon? Not of yourselves, not of works ang kaligtasan. Yung po ay gift. Yung po ay grace, gift ng Diyos na tinatanggap sa anong kamay? Kamay ng pananampalataya.
So ang kaligtasan ay grace, unmerited favor. Ibig sabihin, hindi ka karapat dapat dyan sa gift na yan. Hindi ka dapat pagbigyan. Pero nare-receive yan ng kahit sino mga makasalanan na sasampalataya sa bugtong na anak. So question, ibig bang sabihin, wala nang bilang yung good works? Inuulit ko, kagaya nung inulit ko ng mga nakaraan. Kasi napaka-importante nito. Sa salvation ng kaluluwa, wala hong bilang ang good works natin. Pero sa Christian life, after maligtas, after sumampalataya sa Lord Jesus Christ, marami kang gagawing good works. Kabilang po ito. May bilang ito. Tingnan niyo po, Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Maintindihan ho natin kasi minsan yung mga kapatid natin na Pilipino, mga kababayan natin, hindi nila naiintindihan na ito ay liham. Liham sa mga taga Ephesus, kaya nga Ephesians eh. Parang Mandaluyong, Mandalenyo. Parang taga Maynila, Manilenyo. So, yung sinusulatan ni Apostle Paul dito, mga taga Ephesus. Anong klaseng mga mamamayan ng Ephesus? Isang church sa Ephesus. Pag sinabing church, hindi building. Group of people na sumampalataya sa Lord Jesus Christ. Ang kinakausap niya dito, mga ligtas na, ano sabi niya, kayo ay workmanship. Kayo ay mabuting gawa na na-create sa ginawa ni Jesus Christ doon sa cross unto good works. Kaya nga, dapat makita yung good works nyo. Nakukuha nyo ho? Makita yung good works nyo, hindi para maligtas, kundi bilang workmanship ni Jesus Christ unto good works. Amen? So ano sinasabi dyan? God before ordained that we should walk in them. Ang kinakausap ni Apostle Paul, mga ligtas, tayong mga ligtas, dapat lumalakad na tayo in good works. Nakukuha nyo ho? Dapat ngayong ligtas ka na, gumawa ka na ng mabuti, magpakabait ka na. Kung napakasalbahe mo dati, dapat hindi na nangyayari yan ngayon. Amen. Ngayon, kung mabait ka naman dati, hindi ka naman walang ya at nakilala kang mabait ng mga kabarangay mo, kahit sinong tao, mas lalo mong baitan ngayon kasi may Jesus ka na. Yun ang pinaka-essence ng talata, mga minamakal. Amen. Ang good works ay ebidensya na nagpapahayag sa atin tayo'y ligtas na. Kaya nga sa John chapter 3 verse 3, ano makikita natin? Salvation is supernatural birth. Hindi po yan good works, kundi supernatural birth. Jesus answered and said unto him, sino kausap niya dito? Nicodemus. Verily, verily, I say unto thee, except a man, tao hindi lang lalaki, a man is tao, lalaki at babae, be born again, he cannot see the kingdom of God. So ano sinasabi diyan ni Jesus Christ o ng tagapagligtas? Hanggat ang isang tao hindi naboborn again o pinapanganak muli, supernatural birth, hindi physical birth, he cannot see the kingdom of God. Hindi siya papasok sa langit ng Ama sa langit. So kahit magsimba ka pa sa Baptist, inuna ko yung amin CCF, Victory, o kahit saan church pa, hindi ka papasok sa langit. Inuulit ko, kahit sa Baptist. Right. Sa naalala ko, pangalan ng church na to, Sanctified Baptist Church. Kahit magpamiyembro ka pa dito, o kahit doon sa mga sinabi kong churches, hindi ka papasok sa langit hanggat hindi ka naman totoong Kristiyano. Hanggat hindi mo nakikita yung sarili mo na makasalanang ka sa harapan ng Diyos, repentance toward God, hanggat hindi mo nilalapag ang pananampalataya mo ng buong buo na si Jesus Christ ang tagapagligtas ng kaluluwa, faith toward Christ Jesus, saving faith,
hindi ka papasok sa langit kahit gaano ka pa prayerful, churchgoer, you will not enter the kingdom of God. Lalo na kung ang tingin mo sa sarili mo, I am a good person, I'm striving to be a good person. Maganda yan. Hindi pinipigilan ng Diyos ang good works. Lalo kung sa pakikitungo sa mga tao. Pero, wag mong mapagmalian, kaibigan, na dahil dyan, maliligtas ka. Hindi ka maliligtas dyan. Yan mabuti mong gawa, yan pa ang magiging pinakapagsisisihan mong dahilan kung bakit ka mapupunta sa impyerno. Nakukuha nyo? Kasi ang dahilan, kaya pupunta ang isang tao sa langit, pag na-born again siya. Born again naman po ako na-born again na po ako Member nga ako ng isang born again church Hindi po ganun ang pagiging born again. Nakukuha nyo? Ang pagiging born again ay ganito, yung kay Apostle Paul, na mas kilala sa pangalang Saul dati, na nagpe-persecute sa church ng Panginoon. Sa Acts chapter 9 verse 1 hanggang 19, dyan po yung kwento na kung saan may isang salbahing tao na pinapakulong, pinapabugbog, pinapapatay yung mga Kristiyano. And then, malapit doon sa road ng Damascus, nagliwanag po at nagpakita kay Apostle Paul na dating ang pangalan ay Saul, na isang Pharisee, ang Panginoong Yesus. At dyan po ay sumampalataya siya, naligtas siya. Kaya nga sabi ng verse 4, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Ang sabi ng Panginoon, bakit mo ko inuusig? Pero ang totoo dyan, hindi naman niya inuusig ang Panginoong Yesus. Kasi matagal nang nasa langit o nag-ascend ng Panginoong Yesus. Binabalang siya dyan, nagpakita sa kanya. Ang pine-persecute niya talaga, yung church. Again, ang church ay di building. Kaya marami pumupunta sa mga churches dahil malaking building. Sa panahon natin ngayon, magaganda upuan, sikat na pangalan. Pero ang church, hindi ganon. Ang church ay grupo ng mga taong ligtas. So ang pine-persecute niya dito, hindi building. Mga taong sinners saved by grace. Kaya sinita siya ng Panginoon dito, binaba siya. 5. Anong sabi dyan? And he said, who art thou, Lord? O, tamo. Ito na yung pagsampalataya niya. Tinawag niya yung boses na Lord. Sumagot ngayon yung Lord. I am Jesus. Di ba galit siya sa mga taga-sunod ni Jesus? Whom thou persecutest. It's hard to kick against the pricks. Pagkatapos na ito, pagkatapos siyang tawaging Lord, ang sunod na ginawa ni Pablo dito, nagpabaptize siya. Yung dapat pupuntahan niya, na ipabubugbog, ipahuhuli niya at ipapapatay niya ng mga Kristiyano, naging kabilang siya. Diyan siya na born again. Meron bang Baptist dyan? Wala. May CCF ba dyan? Wala. May Victory ba dyan? Wala. May born again evangelical group ba dyan? Wala. Naligtas siya dahil na nagkaroon siya ng encounter sa Lord Jesus Christ at tinawag niya yung Lord. Maganda maging Baptist. Kasi nagtuturo tayo na si Jesus Christ ang Lord. Pero kung pangahawakan natin, yung pagiging Baptist natin, walang kaligtasan doon. Maganda ang Baptist kasi dahil merong tinuturong Jesus na siyang tanging tagapagligtas. Pero Baptist itself, walang kwenta ang pangalan na yun. Kung hindi naman nakadugtong, naka-umbrella sa ilalim ng pangalan ni Jesus Christ. Amen? Kaya nga nagpatotoo si Apostle Paul. Hindi na siya Saul, Paul na. 1 Corinthians 15 verse 9. Sabi niya, 1 Corinthians chapter 15 verse 9. Anong nakalagay? For I am the least of the apostle that am not meet to be called an apostle. Bakit niya sinasabi? Ako yung pinakakulelat sa apostle ng Panginoon. Dapat nga hindi ako tawaging apostol. Bakit? Kasi pinersecute ko ang Church of God. So naano siya dito? Nagigilty siya dito sa ginawa niya. Kaaway ako ng Diyos Religious siya, very religious. Itong kinikwento niya na part ng buhay niya, yun yung time na religious siya, pero hindi siya Kristiyano. So parang sa panahon natin ngayon, ang daming religious pero hindi mga Kristiyano. Kaya nga, may makakarinig ka ng mga patuto pag naligtas, no? Kala ko kasi dati tama yun. Yung dating kumukonta sa comment section sa mga ganito, sa mga Christians,
tumatawa, nanglalait, nung nasave, natulala. Natulala, bakit? Kasi nalaman niyo yung totoo. Mali ako. Nagsasalita ako, sasabihin ko, ito yung paniniwala ko. Ang tanong, totoo po, yan bang paniniwala mo? Dadaling ka sa langit. Pangalawa, yan bang paniniwala mo? Yan ba yung gusto ng Panginoong Diyos na paniwalaan mo? O narinig mo lang yan sa isang artista sa TV o singer na hinahangaan mo, kahit sinong personal, tapos inadapt mo, tinawag mong paniniwala mo. Kaya nakakatakot po yung mga pinapakinggan eh. Kahit doon sa mga music, kahit sabihin mo yung kanta niya, walang lust of the eyes, walang lust of the flesh, walang pride of life, pero yung singer, babaero, mahirap po yun. Mas matindi yun sa lyrics ng kanta. Totoong buhay yun eh. Hindi ho natin gustong ma-influence o maging under the power of kahit sinong ungodly o nasa iniquity. Nakukuha niyo ko? So, may evidence po. Yung persecutor nga, namatay para kay Kristo. Napugutan po siya ng ulo. Dahil kay Kristo. Siguro naman, hindi niya ipapapugot yung ulo niya sa isang bagay na malikmata lang o hallucination lang yung nakita niya si Jesus Christ. Bakit niya ibinigay ang ulo niya? Kasi alam niya at nalaman niya na totoo palang may Jesus Christ. At naghatid yun ng pagbabago sa isip niya. Na dapat hindi ko na to pinipersecute. Siya pala talaga ang Son of God. Yan din yun ako makikita si Pablo. Simula nun, na humiwalay pa sa Panginoon. Kaya nga nagtayo siya ng maraming missions at churches. Church planter po siya. Ang buhay niya ay inubos niya kay Kristo. Iniwan niya nga yung profession niya na Pharisee. Kumbaga sa panahon natin, parang abogado na talagang sikat, tas biglang iniwan yung pag-aabogado eh. Biglang nagpastor. So, ang tingin sa kanya nun, crazy. Kasi pinapakawalan niya, maraming pera. Nakukuha niyo ho? Sabi sa kanya, siguro sinasabi sa kanya panahon, di naman pwedeng puro ka lang pray. Parang panahon natin ngayon, di ba? Crazy. Ang tingin sa mga masyadong sumusunod sa Bible, fools. Pero sabi sa Bible, ang mga Kristiyano daw talaga ay fools for Christ. Tingin sa atin ng mundo, mga tanga. Pero pagdating ho sa kabilang buhay, doon magkakaalaman kung sino ang naging tunay na tanga. Yung mga nagsasabi na yung mga Kristiyano ay nagpapakatanga sa lupang ito, iniisip ko, pagkarap kaya ng mga taong yun na nagsabi, na tanga ang mga tunay na Kristiyano, yung mga talaga na born again, kaya na nilang sabihin yan sa harapan ni Jesus Christ? O baka bawiin nila yan kapag nasusunog sila sa impyerno? Pero pag nasa impyerno ka na, hindi ka na makakaalis. For eternity ka na doon. Number 2, evidence. The evidences of salvation according to the scriptures. Evidence of salvation according to the scriptures. Hindi ho pwedeng nagpapatotoo ka o naglalapag ka ng mga ebidensya na according lang sa'yo. Kailangan yung testimony mo na nilalapag sa harapan ng mga tao according pa rin sa salita ng Diyos. So, number 1 na ebidensya, conversion experience. Conversion experience. Sa Matthew chapter 18 verse 3, ano sabi diyan? And said, verily I say unto you, except ye be converted. Hindi po converted into a religion ha. Kasi may mga ganun eh. Ay hindi na-convert na ako sa ganito from this religious group, na-convert na ako sa ganito bago na religion ko. Hindi po yun yung ganun. And become as little children, ye shall not enter the kingdom of God. Ano sinasabi ni Jesus Christ dito? Kailangan kang ma-convert. Mapunta sa pagiging sinner, patungo sa pagiging sinner saved by grace. Isang sinner na hindi nagre-repent, patungo sa sinner na wala ng walls. Repentant na. Amen. Mula doon sa isang tao na, ay, hindi naman ganyan niya. Kailangan, magpakabait ka pa rin. Ganito gagawin mo. Meron ka pa rin part. Kailangan mong, mula dyan, iwanan yan, magkaroon ka ng conversion sa walang mabuting gawa ko o kahit anong gawa ko ang makakapagligtas sa akin. Right. Bakit sinabi ng Lord dyan na, become as little children, ye shall not enter into the kingdom of God? Kasi ang mga adult, madahilan.
Ang bata, pag kwinentuhan mo, alam mo ba na may ganito talaga? Talaga, nakakalipad siya. Naniniwala agad, di ba? Kailangan daw bumalik ang isang adult na makasalanan sa pagiging bata na magkaroon ka ng pure na paniniwala kay Jesus Christ na siya nga ang tagapagligtas. Hanggat hindi ka bumabalik doon, hindi ka papasok sa langit. Kasi ang adult, tama ba yung sinasabi ni pastor na yan? Yan ang adult. Ang bata, ganito, pag nakinig, kahit nga ang bata, pag inobserba mo, nanonood ng movie, naniniwala siya na may kayang gumapang talaga sa pader dahil napanood niya si Spider-Man. May kita mo yun, dumidikit sa pader, naniniwala siya doon. Kailangan umabot ka ulit sa punto na gano'n. Nakukuha niyo ho? Na kapag meron ka narinig na salita ng Diyos, na talagang salita ng Diyos, hindi lang salita nung isang charismatic leader, na magaling magsalita, kailangan, according to the scriptures, kailangan sampalatayanan mo yun. Pag naligtas na, tatawagin na yung anak ng Diyos. Child of God. Tingnan nyo? Nakukuha nyo? So, ang taong ligtas, kaya niya ikwento yung kaligtasan niya. Paano siya naligtas? According sa Holy Bible. Ang taong ligtas, 100% sure. Sasabihin niya yan. Ultimo dun sa date, sa buwan. Nakukuha nyo? Sa araw. Ano yung preaching? Ano yung pakiramdam? Even yung after na, yung alam mo yung pakiramdam after mo maligtas, nakapapasok pala ng banal na spirito, na talagang spirit-filled ka, na sobrang, punong-puno ng joy, yung buong week na yon, alam mo yon. Hindi mo makakalimutan yung conversion experience na yon. Tapos pag tinignan mo, according sa lente ng Biblia, check lahat. Nakukuha nyo ho? Paano natin minsan na-checkan? Nakukonfirm mo yan sa mga preaching ng isang pastor sa likod na nagpipreach ng Bible. Amen. Amen? Letter B. Isa pang ebidensya ng kaligtasan according sa salvation. Wala akong na-born again o naging Kristiyano o na-sinner saved by grace na Letter B. Love for God's word. Na hindi nagmahal sa salita ng Diyos. John 8:47, He that is of God heareth God's words, yet therefore hear them not, because ye are not of God. Ayun, tinan niyo po. Yung mga na-born again, yung mga biblical Christians, yung mga nagrepent na sinner, na nilapag yung pananampalataya kay Jesus Christ, mga minamahal, gusto niyan lagi nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Alam mo, nakakatawa sa mga tao minsan. Sasabihin nila, nagpe-pray din naman ako. Ang prayer, it means talking. Talking to God. Pero, ang totoong Kristiyano, hindi niya hayaan na siya lang ang nagsasalita sa Panginoon. Kasi, ang Biblia nagsasabi, gustong-gusto ng isang totoong Kristiyano na meron ng Kristo sa buhay niya, makinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Panginoon, si Jesus Christ nagsasabi, hindi ako Kaya kung sasabi mo, hindi totoo yan, sinasabi mo, yung sinabi ni Jesus Christ na Diyos na nagkatawang tao, hindi totoo. Para mo sinasabing, ikaw ang nagsasabi ng totoo, yung Diyos ang sinungaling. How many sa mga niyaya natin ayaw makinig ng salita ng Diyos? Makikinig lang yan kapag usapang blessing. Ganon siya kawalang pakialam sa kaluluwa niya. Puro pera lang. Pero pag usapang kasalanan na, sa isip yan, todo kontra yan. Kontra ng kontra, di man totoo yan. May kita mo, di ba? Ayaw niyang pumasok sa isip niya yung kabanalan ng Diyos. Yung mga totoong ligtas daw, he that is of God, heareth God's word. Meron silang strong desire na regular. Gusto kong makinig ng salita ng Diyos. Gusto kong malaman kung ano yung mga teachings patungkol sa banal na Diyos. Amen. Gusto kong makarinig ng mga hard preaching against sin para mapalapit ako sa banal na Diyos. Hindi sila nandun sa isang church dahil may okasyon. Right. Siguro dati in-invite sila, nagkataon, may okasyon, pero after nilang maligtas, marinig yung gospel ni Kristo doon, hindi na sila pumupunta dahil merong
pakain. Right. Right. O dahil anniversary, ang daming pagkain. Tama. Pumupunta na sila dahil sa ano? They love God's word. Kasi sa Diyos sila eh. He that is of God, heareth God's word. Amen. Nandun sila para sa salita ng Diyos. Right. Yung tipong, pag niyaya mo sila, dati sinusundo mo pa, ngayon hindi na. Yung mga totoong ligtas, Tama. pag naligtas yun, hindi mo na susunduin yun. Pupunta yun ng church. Right. Kasi ligtas na kami. Sila na magsasabi doon sa nagsusundo, huwag mo na kaming sunduin. On time, pupunta kami. Amen. Amen. Why? Kasi yung banal na spirito ang nagbibigay ng banal na desire sa kanila. So, hindi na sila nandoon dahil sa litsyon. Right. Nakukuha nyo ho? Hindi na sila nandoon dahil requirement. Pupunta ako sa Sunday kasi requirement ni pastor. Hindi daw makakalaro pag Webes kapag di umatin sa basketball eh. Kumbaga sa'yo, kahit hindi mo sinasabi deep inside, kahit naman huminto yung basketball o walang basketball, pupunta pa rin ako doon. Amen. Amen. Why? Hindi naman ako nandun para sa bole. Tama. Diba? Nandun ako para kay Kristo. Amen. It so happen na tuwing Webes, may laro pala sila eh. Love ko rin yung larong basketball, di ba? It so happen, mahilig ako maglaro ng basketball. Pero ang love ko talaga, ang Lord na. Blessing na lang yon ng Lord sa akin sa physical na kalagayan yung makalaro sila, pastor, yung iba pa, di ba? Hindi na sila nandoon para sa ano, kung sino yung tatalunin. Di ba? Mahirap gawin yun eh, kung yung tatalunin. Mahihirapan tayo doon. Baka mamaya atin ka na atin, natalo mo nga si pastor, tapos namatay ka, di ka naman safe. Ikaw ang talo. Kahit marami kang shoot sa ring, at the end of the day, ang shoot mo naman sa impyerno. Wala din. Di ba? Dati kumakain ka lang ng lechon, ngayon ikaw na nililechon. Nang walang hanggan. Okay? So, kaya sila nandun, hindi na sa schedule ng laro. Nandun na sila dahil sa mahal ko na yung pakikinig ng salita. Yung tipong, pastor, wala ka sa Webes? Hindi yung pagtalikod, buti naman. Magkakaroon na kami ng tsansa. Hindi, wala bang laro sa Webes? Pastor, wala ka sa Webes? Ibig sabihin, wala tayong lesson. Makikita mo, di ba? Yung bukang bibig niya, lesson. Hindi yung laro. Amen. Ibig sabihin, malaking ebidensya yun, naligtas yan kasi gusto niya yung regular na salita ng Diyos. Hindi mo makikitang umabsent yan sa worship service. Amen. Ako nga, nangyari sa akin, hindi pa ako miyembro nun eh, sa isang Baptist church eh. Hindi ako required magsimba ng Miyerkules at Biyernes, pero nandun ako. Amen. Tapos ang inaano ko, sana Sunday na. Excited ako makinig ng hard preaching. Amen. Dati, umaatin lang ako, umpisa, tuwing umaga. Hanggang tumatagal, nandun na ako sa YP kasi meron kaming YP noon pag Sunday eh. Yung mga kabataan lang, mga magkakasama, nagfe-fellowship. So umaga umatin ako, hanggang doon lang ako sa YP, tapos uwi na ako. Hanggang umabot sa punto na hanggang gabi, nagsisimba na ako. Amen. Tapos pag nagsisimba na ako sa hapon, bumabalik ako ng maaga, hindi ako nagpapalate. Amen. Eh ano lang yun, gawain lang yun ng mga ligtas na miyembro eh. Hindi naman ako miyembro doon eh. Nagsisimba pa nga ako noon, naka-short lang eh. Pero regular nandun ako. Why? Kasi yung banal na spirito na nananahan sa kanila, na selyo, nakatira na yun sa kanila. At yun yung nagbibigay sa kanila ng desire. Kaya nagkakaroon ng strong evidence na naligtas talaga yung tao na yan. Bakit? Kasi nga, love niya yung pakikinig ng Word of God. Letter C, love for God's commandment. O love for God's commands. Isa po ito sa mga ebidensya ng kaligtasan according sa scriptures. O wala mo na matutulog ha. Sabi nga nila, every gising is a blessing. Kaya yung mga natutulog na ginising na, tapos wala naman talagang pinagpaguran, di naman kayo working student o di naman kayo working na adult, huwag po kayong matulog. Alam nyo bakit? Kasi nakakatakot po yan, nagpa-practice kayong mamatay. Pinapractice nyo na po yung higaan nyo sa kabawag. O. Diba? Darating po kayo dyan, huwag kang excited. Amen? Lahat po ng tao darating dyan.
Sabi nung isang bisita, ay, hindi pa ako nandyan. Bata pa ako eh. Hindi po, punta ka lang sa sementeryo. May kasukat ka, may kakalagyan ka. Di ba? Tsaka hindi mo pwedeng sabihin, bata pa ako, hindi pa ako mamamatay. Hindi po lahat umabot sa edad ko na 41. Kaya blessing ito. So wag mo isara ang mata mo. Baka magsara yung kabaong. Magulat ka. Bakit? Kasi merong ganun, natulog lang, di na nagising. Di ba? Kaya iyan mo yung mata mo, manatili kang gising. Okay. Lalo pag di ka pa saved. Okay? Amen. Love for God's command. 1 John chapter 2, verse 3 and 4. And hereby we do know that we know Him. Ayan o. Sabi dito ni Apostle John, alam natin na kilala natin siya. So, hindi lang yan know Him na kilala lang. Ang ibig niya sabihin dyan sa know o kilala dyan is ano? Save sila. Kausap niya ulit dito sa pinadala niyang liham na to, mga ligtas. If we keep His commandments. Why? Bakit niya sinabi yan, mga minamakal? Kasi yan ay ebidensya. Ang sumusunod lang sa utos ng Diyos at may desire na sundin ang commandments o utos ng Diyos, mga anak ng Diyos. Meron silang strong desire. Hindi lang makinig ng regular. Hindi lang magpunta sa church ng regular, kundi sundin yung utos ng Diyos. Meaning, anuman ang nasa salita ng Diyos na ayaw ng Diyos, hindi nila gugustuhin yun. Anuman ang nasa salita ng Diyos na gusto ng Diyos, hindi nila aayawan yon sa buhay nila, kundi sasang-ayunan nila. For example, 5 utos. Ano yon? Honor thy father and thy mother. Ibig sabihin, parangalan mo ang iyong mga magulang. Susundin mo yun, hindi para maligtas, kundi bilang ligtas. Na yung dating wala pang tagapagligtas, hindi pa ligtas, hindi pa talaga na born again, hindi pa Kristiyano, dating pala sagot sa magulang, minumura mo magulang mo. I don't care kung sa isip yan o literal na binibibig mo yung pagmumura sa kanila. Dating rebelde ka, ngayong naligtas ka na, hindi ka na sasagot ng pabalagbag. Amen. Hindi mo hahamunin na suntukan yung tatay mo. Hindi mo ipipi-ay yung nanay mo. Nakukuha nyo ho? Kasi ebidensya yon na ano, talagang naligtas ka. Kasi ang totoong ligtas, mahal niyang sundin ang utos ng Diyos niya. Nakukuha nyo ho? Paano ko napakawalang ya naman ho ng tatay ko? Napakawalang ya naman ho ng nanay ko? May sagot pa rin dyan. Kung talagang ligtas ka, gagawin mo pa rin yon alang-alang sa Panginoon. Hindi mo yung ginagawa dahil sa masusuklian ka ng kabutihan. Ginagawa mo yon bilang tanda na ligtas ka at masunurin kang anak ng Diyos. Amen. Nakukuha nyo ho? Malinaw mga kabataan na medyo tumatahimik na. Okay? Okay ba? Okay. Kaya yung mga mamaya magbisita ko, mahuli ko, no? Si James, sumasagot pa rin sa nanay niya, dinuduro pa yung nanay niya, tapos binabato ng planggana. Maalala mo ang preaching na to. Maalala mo ang Sunday school na to, James. Letter D, fear for God's chastisement. Ang isang anak ng Diyos, meron siyang fear for God's chastisement. Ano yan? Takot na paluin ng Diyos. Namamalo pala ang Diyos? Yes. Hindi porkit loving God siya, hindi ka na niya didisiplinahin. May lumang kasabihan ang mga Pinoy. Ang problema kasi ang mga Pinoy, kapag umubo ang mga Amerikano, humahatching o bumabahing ng mga Pinoy. Gaya-gaya. Diba? So, ang mga Pinoy dati sabi, pag pinalo ka ng magulang mo dahil mahal ka. Ibig sabihin, kinokorek ka. Hindi ko alam kung bakit merong nagpasa ng batas na bawal paluin ang bata. Kailangan pong i-correct ang bata. Paluin ha, hindi gulpihin. Iba ang palo sa gulpi. Okay? Ako po, napalo ako pero hindi ako nagulpi. Napalo ako ng nanay ko sa puwetan. Pero never akong pinagbuhatan ng kamay na tinamaan ako kung saan-saan. Why? Para mag-instruct yun ng fear
na huwag kang gumawa ng mali. Nakukuha niyo ko? So, sa Bible may ganun din pong katuruan. Hindi sa tao, sa Diyos. Sa Ama natin sa langit at sa ating mga anak ng Diyos. Hebrews 12:6-8. Ano sabi diyan? For whom the Lord loveth, chasteneth, scourgeth, every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is whom that the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Ano sinasabi dito? Yung mga kinikilala ng Ama sa langit na anak niya, yun lang ang papaluin niya. So kapag ang isang Kristiyano na born again, anak ng Diyos, hindi sumusunod sa Word of God na regular niyang pinapakinggan, hindi niya ginagalang yung commandments ng Diyos, nag-e-enjoy siya sa kasalanan, darating daw ang panahon, magkakaroon ng paluan. Kasi ang tatay daw na nagmamakal sa anak, papaluin niya yung anak niya. Ibig sabihin, didisiplinahin niya, iko-correct niya. Amen. Pero ang sabi diyan, pero kung hindi naman po kayo pinapalo, ibig sabihin, then are ye bastards and not sons. Ibig sabihin, hindi kayo talaga anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka ligtas. Hindi ka papasok sa langit. Ang kinakastigo lang ng Panginoon dito sa lupa, mga anak niya. Yung mga napa-backslide, napa-wayward, kakarnal-karnal. Yan. Kung talagang ligtas ka, matakot ka kasi hahatawin ka niya. Pero, ang hataw niya ay dahil sa pag-ibig niya para i-correct ka, ibalik ka sa tama. Ngayon, kung hindi ka naman pinapalo, bastard ka, walang palo ang mangyayari sa'yo, ang naghihintay sa'yo, lawa ng apoy pag namatay ka. Nakukuha niyo ho? So yung mga, ganito lang yan mga minamali, common sense. Anak ng iba, hahatawin mo ba? Hindi, di ba, mapapaaway ka. Ang sasabihin, nataw mo anak mo ba to? Dapat sinabi mo sa akin, ako didisiplina sa anak ko. Correct. Kaya hindi hinahataw ng Ama sa langit yung mga anak ni Satanas. Kasi sama-sama sila sa impyerno someday. For all eternity. Ngayon, kung ikaw hinataw ka, gumawa ka ng kasalanan, hindi nakita ni pastor, patuloy ka sa kasalanan, hinataw ka. For some reason, nagpatid ang Panginoon sa iyo ng mensahe. Gumawa ka ng kasalanan, naging habitual, tapos na-aksidente ka. Pumutok yung ganto mo. Wala tayong sabing pangalan. Oh. Mararamdaman mo naman yung pangungusap ng banal na spirito sa'yo Warning shot. Di ba may gano'n na magulang? Huwag kang makulit. Di ba? So, pag mga anak ng Diyos, pinapalo talaga yan. Kaya pag pinalo ka, magpasalamat ka kahit masakit. Kasi ang Diyos hindi nangungunsinte. Never mangungunsinte. Ya? Kaya mga nag-i-enjoy sa kasalanan dito, matakot na tayo. Amen? Nag-enjoy sa kasalanan dito, matakot ka na. 5 years mo nang tinatago-tago yan. Pero ang problema, 5 years na, no? Tapos umabot pa ng 10 years. Tapos wala ka nakikitang chastisement. Baka walang paparating. Kaya i-check mo yung sarili mo kung save ka ba talaga. Baka napasama ka lang sa mga tropa mo dito. Pero hindi po lahat ng magkakasamang pumasok sa church na to ay kasama rin papasok sa langit. Kaya tiyakin mo ha. Okay? Last, letter E. Waiting for Christ's return. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17. Inulit ko. Waiting for Christ's return. Isa sa mga ebidensya ng kaligtasan na according sa banal na kasulatan, paghihintay sa pagbabalik ni Kristo. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first, and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So anong sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica, mga believers doon, kaya Thessalonians, mga saved people? Ano sinasabi niya? Babalik ang Panginoon. Nakuha niyo ho? So yung mga namatay para sa Panginoon,
sa kanyang pagbabalik. For example, may kalilibing pa lang. Di ba? Bubuka yung lupa, yung libingan niya, aangat siya. Pero kung ngayon babalik ang Panginoon, nakukuha niyo ho, nakakahabol. Kung ngayon babalik ang Panginoon, sa moment na to habang nagpipreach ako, ang sabi diyan, hindi na daw mamamatay yung mga ligtas ngayon. So for example, pag bumalik ang Panginoon ngayon, bigla tayong, wala na tayo dito. Nasaan na daw tayo? Nasa air. So nasan yun? First, heaven, himpapawid. Lahat ng mga Kristiyano sa lahat ng sulok ng mundo. Sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Doon daw natin siya imimit sa air. Sarap siguro lumipad, no? So shall we ever be with the Lord. So hindi mamamatay. So kung babalik ang Panginoon ngayon, maaabutan niya tayo sa preaching na to at ligtas ka, kasama ka dyan. Pero yung mga diligtas, iwan. Doon na papasok ngayon yung serye ng buhay ng mga may iwan dito. Makikilala nyo na yung hindi nyo kinikilala na Antichrist. Yung magiging presidente at hari ng buong mundo. Mawawala na yung mga bansa, Yun na yung tataka ng 666. Nakakatakot naman yun, pastor. Hindi ka dapat matakot doon kung save ka kasi mauuna to, bago yun. Diba? Kaya kung di ka pa save, masave ka na. Diba? So ano sinasabi dito? Isa sa ebidensya, naligtas talaga ang tao. Sampalataya siya at waiting siya dyan. Waiting for Christ's return. Walang araw na hindi niya naaalala yan. Walang serye sa buhay niya sa lupa dito na hindi niya maaalala na babalik ang Panginoon. At kung preacher yan, walang moment sa pagiging preacher niya dito sa lupa na hindi niya ipipreach ang pagbabalik ng Panginoon. Yung mga totoong Christians lang, excited dyan. Yung mga hindi ligtas, matatakot ka. Uy, hindi ka naman kasama dyan. May iwan ka dito. Sabi doon, great tribulation ang mararanasan ng buong mundong ito. Yung mga faithful Christians, lalong-lalo na yung mga faithful Christians, talagang all out sa Word of God, sa obedience at submission sa Kanya, sa commandments siya, sumusunod, sila yung excited dyan. Okay? Gusto ko pong sabihin sa inyo, ha? Excited ka ba? Kung excited ka, kasi dahil may Kristo ka na. At kung excited na excited ka, kasi alam mo, namumuhay ka, hindi lang dahil sa tagapagligtas mo siya, kundi Panginoon siya ng buhay mo. Ngayon, kung medyo may agam-agam ka ngayong umaga, ano nakakadlang para magsisi? Bago ng isip at sabihin na, hindi pala ako kasing bait ang inaakala ko. Hindi pala tama yung pag-aakala ko na baka sakali sa paggawa ko ng mabuti at pagiging religyoso at religyosa ko, sa langit ako pupunta. Hindi pala. Bago gusto mong ilagay yung pananampalataya mo kay Kristo. Maganda yung paniniwala mo. Pero kung yan ay walang ebidensya ng kaligtasan na pinag-uusapan natin ngayon, masasaktan ka pero ito ang totoo. Ayon sa Biblia, hindi ka papasok sa langit. At kung sinasabi mong Christian ka, pero walang evidence of salvation according sa Holy Bible, at yung kaligtasan mo hindi nakasandal solely sa Messiah at sa resurrection niya, sa death, burial at resurrection niya, nakakalungkot sabihin, hindi ka Christian. At kung hindi ka talaga totoong Christian according sa Bible, hindi ka papasok sa langit. Sabi ng salita ng Diyos. Baka lately walang tumatapat sa'yo. Ngayon, tinatapat ka ng tapat na salita ng Diyos. Ng Diyos na tapat. Anong magiging response mo? Number 3. Bigay tayong warning. Number 3 is the possibility to believe without being saved. The possibility to believe without being saved. Pwede pala yun, pastor. Di ba sabi,
pag nag-believe daw sa Lord Jesus Christ, maliligtas. Bakit ngayon parang kinukontra mo yung turo mo sa dalawang puntos at ng mga nakaraang dalawang Sundays? Hindi ho. Hayaan nyo po munang basahin ko sa inyo, mga minamahal. Hayaan nyo po muna ipaliwanag ko sa inyo bago magtaasan yung kilay nyo kasi iba nakataas na yung kilay ngayon sa akin eh. Wait lang. Una, itong point number 3 natin, ito po ay warning ng Lord Jesus Christ. Siya po ang talagang unang nagbigay ng merong posibilidad o malaking posibilidad, posible talaga ng isang tao, they believe, sumasampalataya, pero hindi ligtas. Walang kaligtasan. Tignan niyo po sa John chapter 2 verse 23 hanggang 24. Now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name. They believed in his name when they saw the miracles which he did. Tingnan niyo po yung kasunod na verse. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. Bakit ganun? Di ba they believe? They believe, sabi sa verse 23. Saan? In his name. Kaninong name? Jesus. Pero bakit sa 24, si Jesus na binigyan nila ng kanilang belief o pananampalataya, but Jesus did not commit himself unto them. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa kanila. Di ba kapag sinabing ang isang tao, kinumit niya ang sarili niya doon sa isang tao, ibig sabihin, may care siya. Amen. Love niya yon. May pakialam siya. Bakit dito hindi? Talagang sinadya ng Lord Jesus Christ na he did not commit himself. Bakit ganun, Pastor? Ganito ho yan. Hindi ho porkit sinabi ng isang tao na I believe Jesus Christ, sa langit na siya pupunta. Talaga, Pastor? James chapter 2 verse 19. Kaya tiyakin nyo, na-save kayo ha. Pero baptize ako. Nabasa ka lang, pero di ka tagalangit ha. Sabi diyan, thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Sinasabi dito ni James, sino to? Kapatid ng Lord Jesus Christ, sa flesh. Sabi niya, sumasampalataya ka na may Diyos, thou doest well. Maganda yan. Hindi niya sinabing, thou believest that there is one God, now you are saved. Meron bang ganon? Ang sinabi niya lang, maganda yan. Tama yan. Okay yan. Pero tanong sabi niya, bandang huli, the devils also believe and tremble. Ngayon tanungin ko kayo, ang mga devils ba, demonyo, kampo ni Satanas, tagalangit. See? Hindi porkit ang isang tao, yun ang pinupunto dito ni James, ay merong pananampalataya na merong isang Diyos at nag-i-exist nga ang isang eternal na Diyos, sa langit siya pupunta. Kasi kung ganun, dapat yung mga devils, tagalangit din. Pero alam natin na wala silang kaligtasan. So hindi porkit, ganun ang paniniwala mo, sa langit ka pupunta. Yung sinasabi mo, I believe in God, I fear God. Ang sasagot ko lang din sa'yo, okay yan. Kasi bilang lingkod ng Diyos, preacher ng Panginoon, ng Lord Jesus Christ ng gospel, tama yan. Pero kung tatanungin mo ko, dahil doon sa langit ako pupunta, excuse me, hindi. Hindi po. Kasi yung mga devils nga, they also believe and tremble. Sabihin mo nga ngayon, I believe in God. Sige, sabihin niyo po, sabay-sabay tayo. Pero hindi kayo nag-tremble. Di talo pa tayo ng devils. Pag sinasabi nila, they believe in God, they tremble. Kung contest ang pananampalataya sa Panginoon, sino mas magaling sumampalataya? The devils. Because they tremble. Nangangatog sila. Iba nga dito, gumagawa na ng kasalanan, wala pang ngatog Enjoying pa. Nakukuha niyo ho? So, ang gusto ko pong itawid dito, devils do believe, pero wala sila nung saving faith na nakakapagligtas ng kaluluwa. Even the Jews sa time ng Lord Jesus, they do not believe the Lord Jesus Christ na
Savior. Amen? Anong tingin nila sa Lord? Bakit sila humaling na humaling sa Kanya? John chapter 6, verse 14. Anong sabi doon? Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, this is of a truth, that prophet that should come into the world. So ano nakikita nila? Pag gumagawa ng mga mirakulo ang Panginoon, hindi nila siya nakikita na tagapagligtas ng kaluluwa. Ang nakikita nila miracle worker, mapaghimalang tao, nakakapagpagaling, kaya niyang pakainin ang marami gamit ang konting tinapay at konting isda. At ang nakikita nila doon, hindi savior. Sinabi naman dyan, this is of a truth. Ano daw siya? That He is Christ. Ay, hindi pala. Prophet. Ang nakikita nila, hindi tagapagligtas. Propeta lang. Ngayon, tanungin ko kayo, meron bang propeta sa Old Testament o kahit sa New Testament ang pwede nating sandalan bilang tagapagligtas? Wala. So, kung yun ang tingin nila sa Lord Jesus Christ ng mga Hudyo sa panahon niya, tingin nyo yung mga nagsabi nito, nasan sila ngayon? Tingin nyo, nasa langit sila? No. Kasi hindi nila nakita ang Lord Jesus Christ na Savior, prophet lang. Ibig sabihin, kung sa panahon natin, isang religious leader lang. Okay? Amen. Nakakahabol po. So, tingin nila sa kanya isang miracle worker na taga-provide ng physical needs nila. At maraming tao ngayon, hinahabol si Jesus Christ para sa physical needs. Sa John chapter 6, verse 26 hanggang 27, Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and ye were filled. Nakukuha nyo ho? Diyan na lang muna tayo. Tingnan nyo. Alam mo, ang mga tao, may pagkakakilala sila sa Lord Jesus Christ na ang Lord Jesus Christ, hindi siya ganyan magsalita. Tagalogin ko ha. Gusto niya? Amen. Sumagot si Jesus. Katotohanan sa panahon natin. Kaya lang naman kayo sumusunod sa akin, ye seek me. Kaya niyo ako inahanap. Not because you saw the miracles, hindi dahil sa mga makalangit na bagay o ano. Kaya lang kayo sumusunod sa akin. Kasi nakakakain kayo ng tinapay at nabubusog kayo. Iba rin ito, no? In Jesus Christ ng Bible, no? Straightforward, rekta. Andito ka lang kasi kumakain ka. Pero kung wala akong pakain, hindi ka pupunta. Parang panahon natin ngayon, no? Amen. Nakaka-relate ako eh. Kapag ang church, nagse-celebrate ng church anniversary, yung mga backsliding na membro, biglang babalik. Kasi may lechon. Ang daming uma-attend kapag may pakinabang. Yun nga yung sinasabi ko, pag may abot na 100, nagsisimba, itigil mo yan. Titigil din yan. Sana yung mga kasabay kong kumain dito ng tanghali, diba? Alam ko masarap kumain ng sabay-sabay. Amen? Amen. At masaya naman po ako, nakasabay ko kayo. Pero wag naman tayo magsisimba dahil simba tayo doon kasi doon lang ako nakakain ng masarap na sinigang eh. Napakapangit na ano yan. Diba? So, yung mga ganyan, yan ay mga red flags ng isang utak ng isang tao na nagpapakita na ang laki ng posibilidad nandun siya, hindi dahil ligtas siya. Dahil lang sa physical needs niya. Hindi siya gaya ni itong mga taong ito, nakausap ng Panginoon, na diniretso niya. Hard preaching to ha. Hard preaching yan. Amen. Hindi yan yung, mga kapatid, kaya lang naman niyo ako hinahanap. Dahil sa konting kapirasong ribis ko. Hindi po ganun yan ha. Rektahan ho yan. Baka meron kayong ganang imagination kay Jesus Christ. Hindi ho ganun yon. Hindi porket Old English, malumanay siya dyan. Hindi Kahit saan ko tignan yan, kung iintindihin mo, diniretso sila. Yung mga kausap ni Jesus Christ dito, hindi po kagaya ni Pedro at ang mga iba pang apostoles ng Panginoon. Kung titignan nyo po sa John
chapter 66 hanggang 69. John 6:66 hanggang 69. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Tingnan niyo po yung mga talagang habulang pagkain. Ano nangyari pagkatapos siya mag-preach? Alisan na. Saktan sila eh. Umaalis ang tao kapag nakikita nilang doon sa isang Baptist church, wala na silang control at pakinabang. Pag umalis na sila, gagawa na lang sila ng mga cover-ups nila. Talagang there's nothing new under the sun. Si Jesus Christ ka, naranasan niyo yun eh. Nag-preach siya ng hard, may na-offend. Nag-real talk siya, nandito lang kayo para kumain. Nangyayari din po yun. Right. Sa panahon natin ngayon. Kaya makikita mo ngayon, saan pupunta? Sa SOCMED. Sa ibang mga pastor na nalalagyan din. Magkakampihan. Kaya hindi umaayos sa mga Kristiyano eh. Kagawin din ng mga nabibiling pastor. Tama. Puro pera na lang. Hindi ko sinasabi hindi kailangan ng pera. Ang sinasabi ko, magandang katulong ang pera. Pero kung gagawin mong amo yan, magiging alipin ka niya. You cannot serve God and mammon. Tignan niyo po si Peter dito. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, ayan, kasama si Peter will ye also go away? Aalis din ba kayo? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Saan pa kami pupunta? Wala na kami pupunta. Thou hast the words of eternal life. So, ang una nag-preach ng gospel, ang Lord Jesus Christ. Amen. Yung mismong eternal life. And we believe. Parehas lang nag-believe pero may pinagkaiba. And are sure, 100%, that thou art the miracle worker. Hindi, di ba? Political leader. Bread provider. Hindi ba? Ano daw nakalagay? Thou art the Christ. Ang nakikita nung 12 at ni Simon Peter, si Jesus Christ, ay ang Christ, tagapagligtas ng kaluluwa. Yung Diyos na nagkatawang tao, kaya nga, the Son of the living God, the second person ng Trinity. Amen. Now, the question is, paano mo nakikita ang Lord Jesus Christ? Tagasagot ng blessing mo sa mga physical needs mo? Thou doest good. Pero kung iisipin mo, thou doest well. Pero kung iisipin mo, na yan ang magiging tagapagligtas mo, ticket mo sa langit, I'm sorry to tell you, my friend, hindi uubra. Unbiblical. Kaya nga sabi niya, di ba? Sinasabi niya dito, ikaw ang tagapagligtas. Kaya pwede palang mag-believe, sumampalataya sa Panginoon na hindi ka saved. Pwede mo siya maging Diyos na mga physical needs mo lang. At ang Diyos natin ay fair na God. Nagsusupply siya sa mga buong creations niya dito sa lupa. Fair siya sa mga bagay dito sa lupa. Pero pag-usapang eternal security ng kaluluwa, ibang usapan yun. May involvement ang krus ng Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Lord Jesus Christ, tinan niyo po ito medyo nakakatakot, be warned. Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23. Not everyone that saith unto me, take note, si Jesus Christ po ang nagsasalita dito, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat na nagsasabi na Panginoon, Panginoon, kanino? Sa Kanya, ay papasok daw sa kingdom ng heaven. Hindi daw lahat papasok sa langit. Kahit ang tawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon. But he that doeth the will of my Father. Ano ba yung will of the Father? The gospel. Ano yung gospel? Yung kamatayan, pagkalibing, at resurreksyon ng bugtong na anak. Ano yung i-obey doon? Kailangan kang sumampalataya na dahil doon sa kanyang pagkapako, pagkalibing, at resurreksyon, nandun ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Ano yung obedience doon? Believe that. Amen. Ng buong puso. At doon, yun yung mga papasok sa kingdom of
heaven. Nino? Ng God the Father. Pero kahit tumawag ka daw dyan, araw-araw magdamag ng Lord, Lord, pero hindi ka naman sumunod sa will of God, na sumampalataya sa bugtong na anak, hindi ka e-entrada sa kingdom of heaven. Kung wala ka sa heaven, nandun ka sa isang lugar. Wala nang iba pang lugar. Walang purgatorio. Walang ganon. Kasi hindi tinuro ni Jesus yon at hindi tinuro ng mga apostoles yun. Baka nakalimutan lang ni Jesus. Imposible. Amen. Dahil alam ng Lord Jesus Christ na pinaka-importante ang kaluluwa sa lahat. Imposibleng makalimutan niya yun. Nakukuha niyo ho? 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? O, tingnan nyo ha. Darating daw ang panahon na mayroong magsasabi sa Panginoong Yesus, Panginoon, Panginoon, nag-preach kami para sa pangalan mo. Mga pastor, mga preacher, mga religious leader. And in thy name, have cast out devils. Aba, pambihira, meron pa silang healing galing moments. Kung kaya nilang magpa-alis ng demonyo sa katawan, may mga powers pa itong mga to. Kung kaya nila yon, kaya rin nila magpagaling. Galing. And in thy name, done many wonderful works. Pambihira, marami daw. Lord, marami kaming ginawa para sa'yo. 23. Sa dami ng ginawa nila, ang sagot lang ng Lord Jesus, and then will I profess unto them, ito lang sasabihin ko sa kanila, I never knew you. Di ko kayo kilala. Ye that work iniquity. Kapag hindi ka kilala ng anak, never kang kikilalanin ng ama. Kapag hindi ka kinilala ng ama dahil sa anak, hindi ka papasok sa kingdom of heaven. At wala pong workers of iniquity na papasok sa heaven. Pag sinabi ng anak sa ama, hindi ko yang kilala. Hindi ko nakikita ang nabuhos kong dugo sa kanya. Hindi ito mga ligtas. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Mga taong ministry to. Church-goers to. Baka ang ministry nila ay walang binatbat itong worship place natin, pero let us be reminded, mga minamahal, there is no such thing as small or big church ng Lord. Ang nag-e-exist ay small and big building. Hindi porket malaki ang building, buhay na buhay ang Lord doon. Amen. So itong ministry na to, makakakita kayo ng mga pastor, preachers, group leaders na nagba-Bible study marahil sa inyo. Na ikaw, totoo kang sumampalataya sa Lord, nasa langit ka, sila lahat is burning sa hell. Hindi porket sikat yung pastor, sa langit siya pupunta. Hindi po to pasikatan. Kasi kahit gano'n ka kasikat dito, gano'n ka kilala, pag bumanat ang Son of God, I never knew you. Right. Ibig sabihin nun, for all eternity. Amen? But praise the Lord, mga minamahal. Amen. Amen. Sigurado natin ang ating kaligtasan. Amen. Amen? Sa lahat ho ng mga kagaya kong nagrepent na sinner, na nilapag yung saving faith nila sa Lord Jesus Christ, dun sa kanyang pagkapako, pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng 3 araw. Yung mga totoo talaga na naglilingkod sa Panginoon at hindi yung bread and butter lang ang ministry. Alam natin, kilala niya tayo. Amen. Amen? Amen. Kaya siguraduhin mo, ikaw na nakikinig nito, hindi ka false Christian. Na Kristiyano ka talaga. Amen? Amen. Tiyakin mo yung binabranding mo na Christianity mo. Kasi ang mundong ito is filled ng mga professing Christians. Pero hindi naman sila nagpo-possess ng Christ. Amen? Amen. So mga minamahal,
Are you truly saved? May mga ebidensya ba? Tugma ba doon sa mga puntos sa sinabi natin? O medyo kinakabahan ka na doon sa possibility? Kung kinakabahan ka sa possibility, alisin na natin yung kaba. Gawin na natin 100% sure na sa langit ka pupunta. Merong mga kapatiran dito na pwedeng ituro sa iyan. I hope, doon naman sa mga nagsabi ng amen, I hope there is a solid evidence na naka-align sa Holy Scripture para sabing convicted ka, guilty ka, saved ka nga talaga. Ikaw ay prisyonero ni Kristo.